Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pagsustento sa bawat isa sa atin, sa ating mga pang-araw-araw na mga pangangailangan. Pero lalo't higit pa doon ay ang kanyang patuloy na pag-iingat sa atin, kagaya ng mga nakaraan nating pag-aaral. Isa sa madalas nating nakukot na verse ay yung sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 5 that we are kept by the power of God. And that is sa atin hong pamumuhay bilang Kristiyano, kaya tayo nakakapagpatuloy ay hindi dahil matindi ang ating kapit sa Diyos, kundi dahil ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin. And that is a daily thing. Yun ay araw-araw na tayo ay iniingatan, pinoprotektahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginamit niya nga yung imahe ng pastol at tupa. Ang sabi niya, walang makakaagaw sa aking tupa, sa aking mga kamay. So we are truly kept by the power of God, and we praise and thank God sa kanya hong patuloy na pag-iingat po sa atin. At ngayon po, bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral, which will be the third and final part ng atin hong serye na No Other Gospel, ay ilan ho munang mga announcements and reminders para ho sa ating, particularly sa ating mga kapatiran dito ho sa Jesus Christ Baptist Church. Well, una po ay sa Sunday, una ho, pagkatapos ng ating time in the Word, ay meron tayong prayer room. So if you have time, madalas yun before 8 p.m. tapos na ho ang ating prayer room. So 7, tapos na ang ating time in the Word. From 7, 7:10, nagsisimula ang ating prayer room. So we would like to invite everyone sa ating mga kapatiran na magkasama-sama ho tayo sa time ng konting kamustahan and then pananalangin para po sa isa't isa. Also, sa Sunday, pag-pray ho natin ang ating gawain, alam ho natin na may unti-unting umuusad na medyo malakas-lakas na bagyo dito ho sa ating lugar at mukhang medyo sesentruhan ang NCR. At sa ngayon ho sa huli kong nakitang balita is may possibility na signal number 3 dito ho mismo sa Bulacan. So pag-pray natin, and sometime around Sunday evening or Monday early morning daw po ang daan ng bagyo sa atin. So let's pray na, well, kung Sunday evening pa, sa Sunday morning wala pa siguro masyadong problema. Nevertheless, pag Sunday evening, pag lumaragasa ang bagyo, kung hopefully ay hindi masyadong maapektuhan ang atin hong internet connection. So pag-pray ho natin yan, ang ating mga gawain. And I would like to encourage lahat po ng ating kapatiran na sangayon sa pamantayang binigay ng gobyerno ay allowed na ho na makarating sa ating bahay-sambahan. Let's be here. Let's be here. Huwag nating pabayaan. And again, as we have said many times, ulitin ko ho, Sunday is not family day. Sunday is the Lord's day. At nawa, ipakita pa rin natin sa ating pamilya, lalo na ho, tayong mga magulang, ipakita pa rin sa pamilya ang prioridad ng pagsamba sa Panginoon. Nasa pamilya ng Kristiyano, ang prioridad pa rin ay ang Diyos, be it may pandemic man o hindi. Kung hindi pa man din makarating sa church, please be there sa atin hong live stream. At kung ang mga magulang ho ay magne-neglect ng bagay na ito, you are sending a message to your children na ang pagsamba ay hindi mahalaga. At kung sakali nga ho na you are well able and allowed according to the standards na binigay ho ng gobyerno, be here at church. It is, as believers, it is our duty unto God. Atin hong obligasyon ito sa Panginoon. Ang atin hong pagtitipon-tipon at kagaya ng ating pag-aaral, ito ho ay biyaya ng Diyos sa atin para tayo ay patuloy na magpabanal sa atin at tayo ay manatili sa pananampalataya. Kailangan na kailangan po natin yan.
And lastly, pag-pray ho natin ang atin hong kapatid, si Brother RJ Sausa. If you remember Brother RJ, ay siya ho ay magbabiyahe in the next few days. Pabalik ho dito sa Pilipinas from the US. And for the first time, makakasama niya ang kanyang unang anak, si Alora. Pag-pray natin yung safe trip. And also, alam naman natin, mga nangyayari sa mga COVID, sa testing. So sana maging mabilis lahat ng yon para ho madalian niyang makasama, makapiling ang kanyang pamilya. So let's pray for that. And let's pray for one another. Maging sa parating ho na bagyo ay atin hong alalahanin ang bawat isa. Welcome po sa ating muling time in the Word. Maging ang mga nakatutok ho ngayon at ating mga bagong nakakasama. And if you can host a post, share sa inyong mga wall o sa inyong mga Facebook feed ang atin hong gawain, ito ho ay magiging malaking pagpapala at maaaring maabot ng ebanghelyo ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. So bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, tayo ho ay manalangin muna at hingin natin ang gabay ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay tunay na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo. Dinadakila namin ang iyong pangalan sapagkat tunay karapat dapat ka, O Diyos, purihin, sambahin, pasalamatan. Sa iyong biyaya na sa amin ay patuloy mong pinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Ang iyong mabuting kamay na kailanman ay hindi nagkukulang. Maging Panginoon, lalo na ang iyong pagmamahal sa amin, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang magligtas sa amin. At dahil sa Kanya, O Diyos, ay meron kaming tiyak at sigurado na kaligtasan na lahat dahil sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming lumakad ng isang buhay na naaayon, karapat dapat sa ebanghelyo na aming tangan-tangan. At Panginoon, sandaling ito, suriin mo kami. Anumang kasalanan, anumang kakulangan, anumang hindi wasto sa iyong harapan, pakita mo sa amin, O Diyos, at tulungan mo kami na tunay itong paglabanan, pagsisihan. At tulungan mo kami na tumingin lamang sa dugo ni Jesus na siyang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming tumingin kay Jesus upang kunin ng lakas para patayin ang mga takatahan pang kasalanan sa amin. At muli, O Diyos, ay wala kaming magagawa hiwalay sa iyo. Kaya po, Panginoon, samahan mo rin kami ngayon sa aming pag-aaral. Buksan mo po ang aming mga mata, makita ang liwanag ng iyong katotohanan. Kung meron mang mga dumi sa aming mga buhay, ay magamit ang salamin ng iyong salita upang ito ay ma-expose. Padalin mo kami sa pagsisisi. Panginoon, muli aming hiling ang iyong paggabay sa aming mga kapatiran, pag-iingat, hindi lamang sa karamdaman. Lord, bigyan mo kami ng takot. Hindi lamang sa aksidente, hindi lamang sa COVID, hindi lamang sa kahirapan. Kundi lalo't higit, bigyan mo kami ng takot sa kasalanan. Bigyan mo kami ng pagkamuhi sa kasalanan. O Panginoon, nilagay mo sa aming mga puso ang mas lalo pang pagkatakot sa iyo, pagmamahal sa iyo. At ngayon sa daring na to na aming pag-aaral, O Diyos, ikaw po ang gumabay, ikaw pong maluwalhati. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo ang bawat isa na nakatunghay ngayon. Ikaw po ang magpala, ikaw pong maitaas. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as I've said, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral mula sa Galatians chapter 1. And to that, I would like to invite you to open your Bibles. Galatians chapter 1. At babasahin po muli natin ang verses 6 hanggang verse number 10. Galatians chapter 1 verses 6 to verse 10. And we are studying about no other gospel. No other gospel. And let me read verses 6 to 10. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven
preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we have said, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Verse 10, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At magkaroon lang po tayo ng short review at isa ho sa pinaka-punto na gusto kong maunawaan natin sa lahat na ito na ating pag-aaral ay ito. The danger of a false gospel is always present and we must be always vigilant against it. Ang kadelikaduhan ng peking ebanghelyo ay laging naririyan. There is no exemption. Kagaya ho nung ating napag-aralan 2 times na ho sa ating time in the Word, these churches in Galatia na si Apostol Pablo mismo ang ginamit ng Panginoon para mangaral, para masimulan ang mga churches ho na ito. They were not spared from a false gospel entering into the churches. So, hindi natin pwedeng sabihin, maganda ang history ng church, mahusay ang tagapangaral ng church. Well, this is none other than the Apostle Paul. At dumating ang mga huwad na tagapagturo at daladala ang peke, ang pinilipit na ebanghelyo. At makikita ho natin sa sulat na ito ni Apostol Pablo na tila baga, we can compare it to someone performing CPR. Dahil ang puso ng Kristyanidad ang nagdedelikado, ang ebanghelyo ang nagdedelikado. Kaya nga ang sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Hindi ho maliit na bagay ang pinag-uusapan dito. Hindi kakaunti, hindi masyadong mahalaga ang puso nga ng pananampalatayang Kristiyano. At ito ang nakakompromiso sa mga churches sa Galatia. If you remember again, Galatia is a province at nahandoon ang Antioch, ang Iconium, ang Lystra. So there are local churches, there are Christians sa mga lugar ho na yun. And ito yung lugar na kung saan pinasok ng mga false teachers. And this book of Galatians is meant to be a letter to be circulating in those churches to warn them and to admonish them about this very, very dangerous false gospel na daladala ng mga nagpapanggap na mananampalataya. So una ho na ating tinignan ay the danger of forsaking the true gospel. So there is a danger. Sabi nga ho natin, kahit na isang totoong Kristiyanong iglesia ay merong kadelikaduhan na kapag hindi nag-ingat ay mapasok at makompromiso ang ebanghelyo. Now, niliwanag natin, hindi ibig sabihin na nawawala ang kaligtasan, kundi ang ibig sabihin nito kapag ang isang tao ay tinanggap ang peking ebanghelyo ay nung una pa man din ay hindi talaga sila nagkaroon ng kaligtasan. So no ministry, no church is immune to the danger of a false gospel or forsaking the gospel. Kaya nga ho, lalo na ho kung meron tayong nakikinig ngayon ng mga kapwa ko, mga ngaral ng salita ng Diyos, isa ito sa mga dapat natin na hamunin ang mga mananampalataya na maging mapagbantay at hindi ikokompromiso ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Isang totoong ehemplo o halimbawa ng bagay na ito na nagsimulang napakaganda ngunit ngayon ay napakaliko na ay ang tinatawag na Princeton University sa Amerika. So hindi nakakaalam, ang Princeton University in its history was really started to train men to preach and serve in churches. Yun ang simula ng Princeton University. In fact, isa sa mga naging presidente ng Princeton University ay isa sa mga kinikilalang greatest philosopher theologian that America has ever produced, none other than Jonathan Edwards.
So talagang prestihiyoso ang history ng Princeton University sa Christianity. Nevertheless, after the passage of time, right now, Princeton University is a liberal university. They deny the gospel. They ordain gay and women ministers. They are pro same-sex marriage and so on. So it just shows na maaaring sa simula napakaganda, pero pag hindi nag-ingat, unti-unti ay maaaring pumasok ang maling katuruan, ang peking ebanghelyo. At dito nga ho sa mga churches ho na ito sa Galatia, we can find the record mismo sa Book of Acts. So let's go back to the Book of Acts and look at the record of Luke himself kung paano nangyari ito. Sa Acts chapter 15, at kung saan kinailangan mag-convene ang mga apostol at pag-usapan itong bagay na ito. Sa Acts chapter 15 verse number 1, ang sabi, "And certain men which came down from Judea." So remember, saan nag-start ang Christianity and nag-propagate? From Jerusalem, sa Israel, sa Judea. At nahandoon ang mga mananampalataya, and from there, because of persecution, nagsikalat sila. So we can rightly say na ang hub, ang sentro, yes, nagsikalat ang mga Kristiyano, pero ang mga apostol, sang-ayon sa Book of Acts, ay nanatili sa Judea, nanatili sa Israel. So nahandoon nga yung hub, kumbaga yung sentro ng Christianity at this point of time. At ang sabi ho dito, "And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved." So merong mga nanggaling sa Judea, at again, ang itsura, ang katumbas nito ay para nanggaling sila sa headquarters. At nanggaling sila sa headquarters, tila baga totoong-totoo, tila baga may otoridad silang daladala. At ang sabi nitong mga taong to, liban na kayo ay magpatuli, hindi kayo maliligtas. Hindi lang ito preference, it is a serious, a main thing na kanilang sinasabi. It's about salvation. Pagdating sa verse 5, ang sabi dito, "But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed." So nakita natin, merong mga Pariseo, ang sabi, which believed, so that means they profess faith in Christ. Pero ang sabi nila, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Now, hindi lang ito basta sinasabi kailangan nyo magpatuli for hygiene and keep the commandments of Moses to do good works, which is ginagawa natin sa panahon natin ngayon. But again, ang punto rito, ang sabi sa verse 1, to be saved. To be saved. At yun yung dinidil dito sa Galatians, na merong nagpipilipit ng ebanghelyo ni Kristo. They are not denying the gospel, but they are perverting the gospel by adding works of the law. At nahandoon nga ho, kung naalala nyo ho, yung iba't ibang mga kadelikaduhan ng peking ebanghelyo sa panahon ho natin ngayon. May mga nagsasabing pare-pareho lang yan, pare-parehong sa Diyos din, pare-parehong Bible, pare-pareho. At karamihan no, nagsasabing pare-pareho ay hindi nila nauunawaan na ang katotohanan. Hindi nila naintindihan mismo yung kanilang sinasabi. At halos inosente or ignorante doon talaga sa mga katuruan ng mga nangangaral. Well, meron pang pangalawa, they make it wider. Mas niluluwagan nila. Well, ang Bible ang nagsabi na makipot ang daan, masikip ang pintuan, at makipot ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang makakasumpong niyaon. Pero sa kanila, ginagawa nilang mas maluwag. Just follow the light, just be sincere, just love God, just love people, and that's it. Meron talagang mga nagde-deny na kailangan mo si Kristo, and they deny the exclusivity of salvation in Christ.
Well, again, as we have said before, Matthew chapter 7 is a grim warning sa bawat isa na at hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon, Panginoon, Matthew 7 verse 21, ay papasok sa kaharian ng langit. Na hindi ho lahat. So, kailangan talagang bigyang pansin. Pangatlo, ang sabi ko nga ho, may mga Baptist na nahuhulog sa ganitong kalagayan. Do maaaring sa pangangaral nila ay hindi ganun, pero in practice, ito ho ang nangyayari. Ano to? Yung ritualistic approach to salvation. You need to perform the rituals. Sa Roman Catholic Church, you need to perform the sacraments. And in performing the sacraments, you gain merits, you gain grace, and therefore you gain salvation. At sa iba naman, sa mga Baptist churches, itong ritual na sinasabi natin is the ritual of the sinner's prayer. Na as if the sinner's prayer ay ang nagliligtas sa tao. Well, not so. Not so. I've told you many times na akin hong narinig minsan mismo sa isang sikat na mangangaral ng isang malaking Baptist church sa Amerika. Ang sabi niya sa bandang gitna halos ng kanyang pangangaral, ang sabi niya, mamaya pagkatapos ng mensahe, bibigyan kita ng oportunidad na maligtas. Wow! Yung oportunidad na maligtas, kontrolado ng tao, at doon sa dulo ng mensahe, at ano yung tinutukoy niya? Well, aaloking mag-pray. And sa iba, napakarami na kapag sumunod sa prayer, tas biglang bibigyan ng gagarantisahan na ligtas ka na dahil tinanggap mo si Jesus dun sa panalangin na yon. And many now in churches, Christian churches, even Baptist churches, kapag tinanong mo, paano ka naligtas? Kasi tinanggap ko si Jesus. Well, paano mo tinanggap si Jesus? Ay, ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus. And many, ang ibig sabihin nila ay sumunod sila doon sa panalangin. Again, I'm quoting Alistair Begg. When you are asked, how did you get saved? The answer should not be because the answer should be because He. Because Christ died for my sins and rose again. That's how I got saved. Hindi tayo niligtas ng pagsunod sa isang panalangin. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Yun ang ating kaligtasan. So, nagiging ritual. Yung iba, ritual ng pagsisimba. Yung iba, ritual ng pananalangin gabi-gabi. Ritual, basta ginagawa lang nila. And again, I would like to ask you, ikaw na nakikinig ngayon, you claim to be a Christian. What is the basis of that claim? When you are asked, how did you get saved? Paano ka naligtas? At kung ang kinakapitan mo ay isang araw sumunod ka sa panalangin pinangunahan ng isang tao at hindi ka nakakapit sa krus ni Kristo, isang delikadong kalagayan yan at kailangan mo talagang siguraduhin na ang pananampalataya mo ay tunay na nasa Ebanghelyo. Again, let me remind each and everyone, the power of God unto salvation is not the sinner's prayer. The power of God unto salvation is the gospel of Christ. So without the gospel, no salvation. Kailangan ang Ebanghelyo malinaw na sinasampalatayanan ng isang tao. Next, they ritualistic, they make it group exclusive. Madaming nagtuturo na sa relihiyon lang nila masusumpungan ng kaligtasan. They add works, kagaya ho nung ating nabasa nga sa Acts chapter 15 verse 1 and then verse number 5, except they be circumcised. They need to be circumcised, they need to obey the law, to keep the law, at para sila maligtas. Dinadagdagan ang gawa. And many times natin nakakausap pa maraming mga tao sasabihin na kailangan mong sumampalataya pero kailangan mo ding gumawa, sumunod, at dinadagdagan nila ang gawa. Dinadagdagan nila ng gawa at yun ang kanilang pag-asa para sa kaligtasan. Well, again, malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, Ephesians 2, verse 9, not of
works. Not of works. Let's go back sa isang napaka-clear na passage sa Philippians chapter 3. As I've said many times, kailangan mong pumikit para hindi makita ang kaklaruhan ng bagay na ito. Philippians chapter 3. Let us ask Apostle Paul. Apostle Paul, paano ka magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Ang sabi niya sa Philippians chapter 3, verse number 9, ang sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Ako ay masusumpungang nasa Kanya na hindi daladala ang aking sariling katuwiran dahil sa kautusan. Ano ibig sabihin nun? Yung mga pagsunod ko sa kautusan, yung mga gawa ko sang-ayon sa kautusan, yung mga kabutihan kong gawa. Not mine own righteousness, whether it be obeying the law or doing good to others, own righteousness. Ang sabi ni Pablo, hindi ako haharap sa Diyos na ang daladala ko ay yung sarili kong katwiran. Well, Apostle Paul, kung hindi yun ang daladala mo, well, paano ka tatanggapin ng Panginoon? Ang sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Anong katwiran meron si Pablo? Isang katwiran na of God, from God, galing sa Diyos na katwiran, ibinihis sa Kanya. Paano nangyari yun? Which is of Jesus Christ, by faith of or by faith in Jesus Christ. So, paano naging katanggap-tanggap si Pablo sa Panginoon? Not by the works of the law. So, sa madaling salita, ang pangaral ni Pablo ng Ebanghelyo ay hindi kagaya nung pinapangaral ng mga false teachers sa Acts chapter 15 verse 1 and then verse 5 at sa mga false teachers na sinasabi na ina-address ni Pablo sa Galatians. They pervert the gospel by trying to add the works of the law. So the point is this, na wag nating kakalimutan, anyone and everyone who will try to add to the gospel to be saved is a false gospel. It's a perverted gospel. Hindi uubra. Talagang kailangang manatili at malinaw ng ebanghelyo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Again, sometimes nandoon ang kadelikaduhan sa mga mangangaral. They try to the gospel and they need to pray the sinner's prayer for them to be saved. And I've heard teachers, even from Bible school, as if pag hindi nagpray ng sinner's prayer, man cannot be saved. And rightly so, ang hamon ng tatay ko minsan sa isang mangangaral na ganun ang pinupunto, yan ang Bible, buksan mo ang text sa Bible na magpapakitang merong sumunod sa sinner's prayer. Sabi nga ho ni Paul Washer, are you not bothered that this sinner's prayer is not a biblical practice? Meron ba? Meron bang pinusunod sa isang panalangin ang mga apostol? Meron bang record sa Biblia na nagtanong ang tao, how can I be saved? Well, follow this prayer after me. No. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Again, nothing against prayer, but I have something against it kung ito'y dinadagdag sa ebanghelyo and it perverts the gospel. Ito ay delikado. And then lastly, tignan natin ang unsecured salvation. And the final analysis, bakit hindi secured? Bakit pwedeng mawala ang kaligtasan para ho sa iba? And the final analysis, because they base it upon their works. And it cannot be so. Sabi nga ni Pablo, are you so foolish, having begun in the spirit and made perfect by the flesh? Pwede ba yun? Nagsimula ka sa spirito, tapos peperfectuhin ka, i-maintain ka ng yung works of the flesh? No. Sabi nga ho natin kanina sa simula, we are kept not by our works or our power, we are kept by the power of God. That's why, secured. And lastly, kahapon ho, tinagdag ho natin ang bagay na ito, emotional or feeling, I call it feelings gospel. That is salvation based upon feelings. I felt
At pagkatapos nung pag-aaral natin nung Wednesday, nag-comment ang aking misis, oo, maraming ganyan, Brother Paul, maraming ganyan. Naramdaman ko. O mga kapatid, delikado. Kung ang iyong kaligtasan ay nakabase sa iyong naramdaman. Mga kapatid, ang ating kaligtasan ay hindi base sa naramdaman, kundi base sa katotohanan na ginawa ni Jesus, na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Yun ang basihan. Whether you feel it or not. Hindi yung naramdaman. I have nothing against, kagaya nga kanina, I have nothing against prayer. I have nothing against feelings. Pero feelings is not the basis. Ay, nakausap ako minsan, ang sabi niya, naramdaman ko ang kapayapaan. Pero sa dami nung sinabi niya sa akin, sa paulit-ulit niyang sinabing naramdaman niya ang kapayapaan, walang isa mang banggit ng ebanghelyo o si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Wala kahit isa. And I've said before, if there's no gospel, there's no power unto salvation. Ano man ang naramdaman. So, kailangan ho nating paka-ingatan. Last time, pinag-aral din ho natin the danger of false gospel teachers. The danger of false gospel teachers. Ang sabi ni Pablo, balik tayo sa Galatians chapter 1, nalilibang ho ako sa review, pasensya na. And maybe you can tell na ito ho ay napakahalaga sa akin hong puso. Dahil ito ho ay talagang napakahalaga. At siguro na segundahan pa nung nakakausap ako ng isang nagpapakilalang manggagawa, pero with his testimony of his personal salvation, no mention of Jesus, no mention of the gospel. Napakadelikado. Number next, the danger of false gospel teachers. Ang sabi sa verse 7 ni Pablo, which is not another, but there be some that trouble you. Meron nagliligalig sa inyo and would pervert the gospel of Christ. They do not deny the gospel. They do not deny the death. They do not deny the resurrection. They're almost conservative pa rin, pero anong dating? They pervert it. How? By adding, sa pagdaragdag. So, kailangan ho nating maging maingat sa mga nagsusubok magdagdag, nagsusubok na pilipitin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbigay nga ng hypothetical situation si Apostol Pablo. Nahandoon ang sabi niya sa verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So ang punto ho natin dito, it is not the messenger that validates, it is the message. Yung bang message nung messenger ay yung bang message nung messenger ay kapareho nung pinangaral ng mga apostol. And nasa natin masusumpungan ang pinangaral ng mga apostol nasa salita ng Diyos. So ang basihan natin, if it is a true preaching, true gospel preaching, true word of God, is it preached or declared by the apostles? Yun ang ating basihan. And on a larger application, is it the word of God? Sino man ang lumabas at magpakilala at maghayag, gumawa pa man sila ng maraming mga himala. By the way, sa huling araw, ang sabi ni Jesus, maraming gagawa ng mga himala, pero peke. So these miracle workings are not really a sign, does not really validate ng mga apostol, ng revelation bearers, official revelation bearers ni Jesus. Yes, pero right now, ang sabi ni Jesus sa mga huling araw, maraming magsisilabas na magkiklaim na sila ay kay Kristo o sila ang Kristo, and they will do wondrous works na sabi nga kahit kung posible lamang ay maging yung mga hinirang ay matatangay. Pero hindi posible kasi yung mga hinirang ay hawak-hawak ng ating Panginoong Hesukristo. Well, I'm going sideways, pero ang punto ho ng salita, ang gusto kong puntuhin ay ang basihan ay ang salita ng Diyos, hindi ang mga ngaral. So mga kapatid, whether it be the preaching of the gospel or does every Sunday preaching,
It is not the preacher, but the Word of God is the standard. Yung bang tinuturo, yung bang pinapangaral ay totoo, tumpak, na dun talaga, yun talaga ang mensahe ng salita ng Diyos. Again, kailangan nating maging maingat. Sabi nga ho nung ating binigyang pansin last time sa Acts 17, ang mga taga Berea, they were more noble than those in Thessalonica. Why? They received the word with all readiness of mind, and they searched the scriptures daily, and those things were so. Sinasaliksik nila ang salita ng Diyos, at itinan na, yun nga ba? Yun nga ba ang sinasabi? So our final authority, our standard is not the messenger, but the message. And this is according to the Word of God. Sabi ni Pablo, sabi niya, anghel man sa langit o galing sa langit, apostol man, mangaral ng ibang ebanghelyo, maliban or hindi than that which we have preached unto you, let him be accursed. So ang pagbabasihan ay yung itinuro, yung ipinangaral ng mga apostol. At tinignan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4. Simulan natin ulit sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 hanggang verse 4, and it will not harm na basahin natin muli at ma-review natin itong napakahalagang punto ho na ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ang sabi ni Pablo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. So, inuulit ko sa inyo yung ebanghelyo na dineklara ko na sa inyo dati, pinangaral ko na sa inyo dati, which also ye have received, na inyo rin namang tinanggap, wherein ye stand, kung saan din man kayo tumatayo, nananatili, by which also ye are saved. Kung inyong tinanggap ang ebanghelyo, kung inyong tinuntinggan ang ebanghelyo, ito ang nagligtas sa inyo. If ye keep in memory what I preach unto you, again, that if is not condition but indication. If ye keep, kung iniingatan, nagpapatuloy kayo doon sa ebanghelyo na ipinangaral, then you are truly saved. Not just memorizing, okay? Unfortunate translation sa Greek, pag tinignan niyo, wala yung word na memory. Ang sabi ho dyan, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. And again, itong ilagay natin sa lengguwahe ng medisina, itong gamot na binigay ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito rin yung gamot na nagtinake niya at nagligtas sa kanya. Ano ito? The gospel. What's the gospel? Verse number 3. How that Christ died for our sins according to the scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. That is the gospel. That is the power of God unto salvation. So any teaching and any preaching that adds to that or subtracts to that, beware. Anumang pangangaral, pagtuturo na nagdadagdag o nag-aalis sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ingat po tayo. Hindi ho ano bang tamang salita? Hindi ho wala yung tamang salita sa bibig ko. Mukhang convincing, sabihin natin gano'n, mukhang convincing ang mga mangaral ng peking ebanghelyo. Bakit? Dahil kung hindi sila mukhang convincing, walang maniniwala sa kanila. Ang sabi nga ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, and nor marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So, okay, basta-basta maniniwala, nakakita ako ng anghel ng liwanag, baka si Satanas yun na nag-transform. Verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. What is their end? According to their works. And according to Apostle Paul, let them be accursed, anathema, rightful for eternal damnation, cursed by God. Romans lang po natin, may babala si Apostol Pablo, Romans chapter 16. At meron siyang utos sa mga Kristiyano. Romans chapter 16, verse number 17. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them.
So, yung kontra sa mga doktrina na natutunan. And again, ano ang mga doktrinang natutunan? Saan natin masusumpungan yun? And let me take this opportunity to say, hindi ito yung doktrinang tinuro ng pastor mo. Hindi yun ang punto dito. Yung doktrinang natutunan nila na tinuro ng mga apostol. Dahil merong mga pastor na ginagamit ang mga verses na ito, basta maniwala lang kayo sa turo ng pastor nyo, huwag kayo makikinig sa paano pa nagkamali yung pastor. Dahil tinutukoy nito ay ito, ang tamang aplikasyon nito ay ito. Now I beseech you, brethren, and mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Contrary sa doctrine, saan mo masusumpungan yung katuruan na natutunan ng mga Kristiyanong ito? Sa salita ng Diyos. So kapag ang tinuturo ay kontra sa salita ng Panginoon, mark them. Ang sabi pa sa verse number 18, for they are such that serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. They will use good words, they will use fair speeches, masarap pakinggan, mukhang totoo, mukhang okay. Again, ito nga ho sa Acts chapter, sa Galatians, they do not deny Christ, they do not deny the death, they do not deny the resurrection, but they pervert the gospel. Kailangan natin mag-ingat. Ang dulo, ano ang kahihinatnan, ang mga tao na nangangaral ng peking ebanghelyo, well, let them be accursed, devoted to eternal destruction in hell. Ito ang kanilang magiging dulo. Ito ang kanilang magkakahinatnan. So let that be a severe warning. These false teachers will be anathema, will be accursed. And not only they, but those who will follow and believe the false gospel. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4. Buksan po natin. Galatians chapter 5. Anong sabi niya? Verse 2. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. If you are convinced by these false teachers and you believe the perverted gospel, Christ is no effect unto you. Hindi, you are fallen from grace. Hindi ibig sabihin na wala ang iyong kaligtasan. You are not in grace. Ibig sabihin, ma-re-reveal, wala ka talaga kay Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko maalala yung eksaktong lugar. Ang sabi niya sa Galatians, nangangamba ko mga kapatid na baka walang kabuluhan yung pagpapagod ko sa inyo. Ano ibig sabihin? Walang kabuluhan yung pagpapagal ko, yung pangangaral ko dahil hindi talaga kayo naligtas. Ang ibig sabihin, kung sila'y susunod sa peking ebanghelyo na ito, will be revealed that they not really got saved. So mga kapatid, kailangan nating pakaingatan. Hindi ho nagbibiro ang Panginoon sa matinding kadelikaduhan ng susunod sa peking ebanghelyo. Delikado ang false teachers. Delikado ang nagpapahayag ng false gospels. They may use fair words, fair speeches. Maaaring they are very encouraging pakinggan. Pero if there be preachers of false gospels, they will be accursed and they will lead people to damnation. Mag-ingat ho tayo. Let it be a warning para sa bawat isa sa atin. Kailangan ho tayong maging mapagbantay. Kailangan natin siguraduhin ng ating sinasampalatayanan ay ang tunay na ebanghelyo. Sabi nga ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith.
And lagi kong sinasabi sa church, may binabasa ang verse na ito. Hindi sinabing, examine yourselves whether ye be in the group or in the religion. No, it's not the point. Whether ye be in the faith. So, hindi pwedeng kanya-kanya ng pananampalataya. There is a particular, with that definite article, the faith. And you must examine yourselves if you are in the faith. Hindi ho obligado ang Diyos na igalang ang ating paniniwala. Hindi ho obligado ang Diyos na tanggapin ang ating pananampalataya. Ang obligasyon natin ay siguraduhin natin na tayo ay nasa tamang pananampalataya. Do you believe the gospel? A true, unadulterated gospel. Walang halo, walang pilipit. Ang pag-asa mo ba ay na kay Kristo? Siya na pako para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. O baka meron kang ibang tinutungtungan at meron kang ibang inaasahan. Examine yourself whether ye be in the faith. And lastly, at medyo mabilis lang ho ito sa verse 10, the enticement of false gospel. The enticement of false gospel. Ang akit ng peking ebanghelyo. Sabi sa verse 10, sabi ni Pablo, for I do now persuade men or God. That word persuade, ang ibig sabihin is to convince, to pacify, to tranquilize, to make their anger assuage, pahupain yung galit. Sa madaling salita, to make friends, kaaway, pahupain yung away, at kaibiganin. Kakaibiganin. Sino ba ang gusto kong kaibiganin? Sino ba ang gusto kong i-please? Sino ba ang gusto kong mataas? Sino ba ang gusto kong talagang magkaroon ng magandang relasyon sa kanila? Tao o ang Diyos? You see the enticement of false gospel? It will please men. It will persuade men. It will bring people to church. Alam niyo, ang isa sa pinakamalaking supposedly Christian congregation sa Amerika, with around 48,000 in attendance, well, before the pandemic that is, with around 48,000 in attendance every Sunday, Lakewood Church, Joel Austin. And he denies the exclusivity of salvation in Christ. Nung tinanong siya ni Larry King sa CNN, nung buhay pa si Larry King, si Jesus lang ba talaga ang daan ng kaligtasan? At makikita mo yung effort niyang magpagewang-gewang, and hindi niya sinabing si Jesus lang, at kung hindi si Jesus, wala kang kaligtasan. Well, yun yung sinabi ni Jesus. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Again, false gospel is very enticing. It will give people place for pride. It will give place para sa mga makiliti na mga pangangaral. It will give place para sa ito'y politically correct, non-judgmental. At yun laging sinasabi. Naalala, kamakailan lang, nireview ko yung interview kay Joel Austin ni Larry King. Ang sabi niya, no, I'm not the judge of that. I'm not the judge of that. I'm not the judge. At pag sinabi mong si Jesus lang ang daan, at kung wala ka kay Jesus, ikaw yung mapapahamak, sasabi, judgmental. Bawal judgmental. Narrow-minded. Bigotry. Again, nakakaakit ang peking ebanghelyo kasi komportable ito. Nakakaakit ang peking ebanghelyo kasi gusto ito ng mga tao. Nakakaakit ang peking ebanghelyo. Why? Because they will have the form of godliness but while denying the power thereof. They will look religious, they will look godly without being truly godly. Denying the power thereof, that's the gospel. Meron lang silang outward manifestation. Napaka-delikado at nakakaakit ang peking ebanghelyo. Nagbibigay ito ng peking pag-asa. May pag-asa pero peke. Kaya ito ay labis na nakakaakit. Nandun yung constant push, may constant pull ang sanlibutan na
i-soften ng demand ng gospel, i-trim, i-compromise ang mga katotohanan, i-relax ang mga katotohanan na ito. Wag tayo ay maging matatag, maging matapang. Kung meron tayong ipaglalaban hanggang kamatayan na katotohanan sa sarili, yes, paglaban natin lahat ng katotohanan. Pero libo-libo, yes, milyong mga Kristiyanong namatay para sa katotohanan ito. Para sa Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyo. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, do I persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. You cannot be servant of men and servant of Christ. We must not be men pleasers. Lalo na ho sa mga kapwa kong mangangaral. Mga tumatayo na nangangaral ng salita ng Diyos. We are servants of Christ. At sinabi na ho mismo ng ating Panginoong Kristo, kamumuhian ng sanlibutan. Kamumuhian ng sanlibutan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil ayaw ng sanlibutan kay Kristo. Well, for a warning, let me for a close, let us go to two passages in Scripture that gives severe warning sa mga nangangaral ng peking ebanghelyo at sa mga tatalikod sa tunay na ebanghelyo. Let us first go to Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Ang sabi ho ng writer ng Hebrews chapter 10, verse number 28. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. So gumamit ng halimbawa ang writer ng Hebrews, yung daw nagdi-despise, nagbabaliwala sa kautusan ni Moses, and again, that is God's commandment through Moses, at magbinaliwala yun, ibig sabihin, binrake ang law. And merong mga law na pag binrake mo, halimbawa, thou shalt not have graven image, thou shalt not have other gods but me. And back at Israel sa Old Testament, idolatry is capital punishment. Death. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng writer ng Hebrews, yung magbabaliwala sa kautusan na yun, ay mamamatay. Sa dalawa, kung meron 2 o 3 saksi, mapapatunayan yung katotohanan. At siya ay may ipapataw ang kamatayan. So that's Moses' law. Verse 29, may tanong ang writer ng Hebrews, and this is a very good question to meditate upon. Ang sabi, of how much sorer punishment, ganong mas matinding parusa, suppose ye shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God, and have counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Kung yung nagbaliwala sa batas ni Moses, sinatulan ng kamatayan, gaanong mas matinding parusa dapat o karapat-dapat ang isang taong magbabaliwala kay Kristo? Ang sabi ng writer ng Hebrews, verse 30, for we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord, and again the Lord shall judge his people. Hindi baliwala sa Diyos. Ang mga tatanggi kay Jesus, ang mga tatalikod kay Jesus, hindi baliwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Verse number 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. If you're a Christian, if you're a child of God, the hand of God is a comfort. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, kung ikaw ay tumalikod sa Ebanghelyo, nakakagimbal, nakakatakot ang kamay ng Diyos. Kasi hindi ito para sa iyo, kundi laban sa iyo. Kung ang mga, at ito gusto kong puntuhin, kung ang mga tumatalikod kay Kristo, nagbabaliwala kay Kristo sa Ebanghelyo, ay karapat-dapat sa napakatindit, napakabigat na parusa
Paano pa? Yung mga nagtuturo ng peking ebanghelyo at nag-aakay ng mga tao palayo kay Kristo. Hindi ito baliwala sa Diyos. Ang Diyos ang gaganti. Nakakatakot. Nakakatakot. Nandoon ang madinding kadelikaduhan sa maniniwala, lalo na sa magpapakalat ng peking ebanghelyo. So our last point will be this: let the wrath of God drive us away from the false gospel. Hayaan natin ang puot ng Diyos ang magtulak sa atin palayo sa peking ebanghelyo. Nakakaakit ito. Gusto ito ng sanlibutan. Hando ng tawag ng laman, nandoon ang hila ng sanlibutan na i-compromise ang mga katotohanan, i-dial down ang diretsong linya ay iliko ng kaunti. Ang claim na si Kristo lang ay huwag masyadong isigaw or dagdagan si Kristo. O paalalahanan natin ang ating mga sarili. Alalahanin natin ang katotohanan na nakakatakot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos kung wala ka sa tunay na ebanghelyo. Mga kapatid, there is no other gospel na magliligtas sa isang makasalanan kundi ang katotohanan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. By the way, the word gospel means good news. Have you received this good news? Ikaw, nanonood ngayon. Maaring ikaw ay isang bata pa, maaring ikaw ay isang kabataan, o maaring ikaw ay matagal na sa isang church, maybe a really gospel preaching church. Pero have you really believed the gospel? Totoo ka na bang sumampalataya? Kung hindi pa, gawin mo ngayon. Manampalataya ka kay Kristo. Kagaya ni Apostol Pablo, tinuring niyang dumi yung mga nagpapapogi sa kanya sa harapan ng Panginoon at kumapit lamang siya kay Jesus at ang katwiran na kanyang inaasahan na magiging katanggap-tanggap siya sa Panginoon ay yung katwiran na galing kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Magtiwala ka lang kay Jesus na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. Sabi ng salita ng Diyos, sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. That is the true gospel. That is good news. No other gospel. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Diyos na soberano, Diyos na mahabagin. Panginoon, sinikap po namin ngayon na tunay na tignan ang totoong ebanghelyo na walang ibang paraan ng kaligtasan kundi si Jesus lamang. O Panginoon, mahabag ka po. Kung meron mang nakikinig o nanonood ngayon na hindi pa tunay na sumasampalataya, bata man o matanda, o Panginoon, Ikaw ang nagbubukas ng puso. Ikaw ang nagliligtas. Ikaw po ang kumilos. Lord, tulungan mo kami na maging mapagbantay, markahan ang mga nangangaral ng peking ebanghelyo. Markahan ang mga nagtuturo ng taliwas sa iyong salita. Tulungan mo kami na maging mapagbantay, na mag-ibase ang mga katuruan, ibase ang mga pangangaral. Tignan kung ito nga isang ayon sa katotohanan ng iyong salita. O Panginoon, wag mawaglit sa aming kaisipan ng katotohanan. Ang iyong puot ay matinding nakalaan sa mga taong nangangaral ng peking ebanghelyo at sumasampalataya sa pilipit na ebanghelyo. Unawa, O Diyos, kami
na sa biyaya mo yung mga mananampalataya ni Kristo ay patuloy mong gamitin para bantayan at ipangaral ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo kami, O Diyos, na hindi lamang sa aming bibig naririnig ang ebanghelyo, kundi maging sa aming buhay nakikita ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Mahabag ka po. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. At Lord, please po, gamitin mo kami at kilusin mo kami para sa kapurihan ng iyong pangalan, para sa pag-abante pa ng pangangaral ng ebanghelyo, para mas marami pang tao makapakinig nito, upang yung mga hinirang, upang yung mga tupa ay sumunod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami maging sa parating na bagyo. Ingatan mo kami mula sa masama. O Diyos, ingatan mo kami mula sa kasalanan. Tuloy mo kaming hubugin sa wangis na Jesus. We pray para po sa aming mga kapatiran na nandun ang mga problema, iba't ibang mga kabigatan, karamdaman, pinansyal, emosyonal, pamilya, magulang, anak. Lord, sapat ang iyong biyaya. Ikaw pong patuloy na kumilos at magturo. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa namin inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po at nakasama namin kayo sa mga pag-aaral na ito, and we hope sa mga susunod pa ay magkasama-sama ho tayo. Kung meron ho kayong mga katanungan, please send me a message at susubukan ho nating sagutin po yan. And again, reminders about isa, after ho ng ating time in the Word, we will have our prayer meeting through Facebook Room. So, that is our prayer room. And ipopost ko ho ang link sa ating Facebook group and also sa ating hong mga group chats ng Ladies Fellowship, Men's Fellowship, and ng Youth Fellowship. At nawa ay magkasama-sama ho tayo sa kamustahan at pananalangin para sa bawat isa. God bless po. I love you all and I miss you all and hope to see you at church this coming Sunday. Ingat po tayo. God bless.